Pakinggan ang tagos-pusong pahayag ni BP Sara may kinalaman sa impeachment complaint laban sa kanya. Hello, good morning mga kapobre. Isang mapagpalang araw ng Miyerkules po sa ating lahat mga kapobre. Pebrero 11 po. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, of course. Panibagong vlog mga kapobre. Viral at trending po ang ating pag-uusapan ngayon. Walang iba po ang impeachment. So mga kapobre, nung isang taon po, trending po ang impeachment complaint na i-file laban kay BP Sara. At umabot nga po ito sa pag-impeach sa kanya sa Kongreso at dumating sa Senado. Kaso ang problema ay in-archive ng Senado ang impeachment complaint. At yun na nga, nagdesisyon ang Korte Suprema na unconstitutional po ang complaint na impeachment laban kay BP Sara. Here comes 2026 mga kapobre. Ginulantang na naman tayo noong nakaraang linggo. Ang Pangulong Bongbong Marcos na naman ang pinailan ng impeachment complaint at sa kasawiang palad po hindi po ito nagprosper at binasura na po sa House Committee on Rules pa lang. So hindi po nagprosper ang complaint na yun. At nitong nakaraang araw lang mga kapobre, ito na naman ang impeachment complaint laban kay BP Sara. So tatlong grupo po ang nag-file. Akbayan, yung Mamayang Liberal, at saka yung grupo yata ng mga pare ang nag-file. So walang katapusang impeachment complaint po mga kapobre. At medyo nauumay na tayo dyan habang hindi pa po nalulutas ang anomalya sa flood control mga kapobre. Pero pakinggan natin mga kapobre itong pahayag ni BP Sara dito sa impeachment complaint. At panoorin natin, tingnan at panoorin natin mabuti ang pahayag ni BP Sara. Here we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation, hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects.
na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. So yun po ang pahayag ni BP Sara. So taong bayan, kayo na lang ang humusga. This is your Pobreng Mapalad Vlog. Bye-bye and God bless.